Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Balik tayo mga kababayan sa usapin ng impeachment trial in articles of impeachment laban kay Sara Duterte kasi wag dapat tayong padidistract dito sa mga rallies na ginagawa ng INC kasi purposely talaga ang intention nila i-distract yung attention ng tao. Iiwas doon sa issue ng impeachment. Kaya gumagawa sila ng kung ano-anong gulo. So pag-usapan natin yung pagbabanta po ni Sara Duterte sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Na sabi po ng mga private prosecutors, isa ito sa pinakang malakas sa 4 na articles of impeachment. Kasi yung ebidensya po ay mula mismo sa bibig ni Sara. Para din itong mga kababayan na kaso ni Marcoleta, yung ebidensya ay at kaso mismo ay galing sa kanyang bibig. Inamin niya yung plunder. Si Digong yung kill din sa crimes against humanity, galing din sa kanyang bibig. So pari-parehas po sila. So ang pagtatangka mga kababayan ni Sara Duterte na baluktutin ang ating batas sa pamamagitan ng tinawag niyang conditional threat ay isa po siyang desperadong pag-iwas sa pananagutan sa pundo ng bayan na kung saan nagpapatunay lamang ito mga kababayan na siya ay isang opisyal ng ating pamahalaan na walang respeto po sa hustisya ng ating bansa kundi isang politiko na may kultura po ng karahasan, the culture of violence. Kung matatandaan po natin a little of history, background story. Nagsimula po yung lamat ng matinding tensyon sa pagitan po ng administrasyon at ni Sara nang buksan po ng Congress yung series ng investigation. Dito kasi po mga kababayan, tumambad sa publiko ang mga maanumalyang paggasta ni Sara Duterte sa pera ng bayan. Yung 612.5 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Combined po siya. Nabisto po yung questionabling paggasta. Doon uminit yung ulo, nagpa-presscon, online presscon si Sara Duterte. Lalo na nang mag-isa yung kanyang chief of staff na si Sulaika. Doon uminit yung ulo, mga kababayan ni Sara Duterte na nauwi sa pagbabanta sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. At parte dito yung pagastos mga kababayan na nabulgar ng 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. But later on, napag-alaman natin sa testimony ni Madriaga, less than 24 hours daw nang ginastos ni Sara yung 125 million. 18 hours lang, sabi mga kababayan ni Ramil Madriaga. So sa halip mga kababayan, nasagutin ni Sara Duterte yung mga lehitimong tanong sa kanya ng mga legislador. Paulit-ulit na nagmatigas itong si Sara at tumangging humarap sa pagdinig para magpaliwanag sana kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So sumiklab yung galit ni Sara Duterte nang ma-cite in contempt at i-detain ng Kamara ang kanyang chief of staff na si Sulaika Lopez dahil po sa kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa paglilinaw sa investigasyon na ginagawa sa paggamit ng pera ng bayan. Ito yung naging mitsa ng kanyang marahas na pahayag laban sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Doon niya binantaan mga kababayan. So ito'y malinaw na bastos na pag-uugali, yung kanyang pagbabanta. At isang kultura ito mga kababayan ng karahasan. Nasabi nga natin, ito yung natingala ng kanyang mga supporters. So wag na tayong magtaka kung bakit ang kanyang mga supporters puro marahas sa pananalita. At sabi yung tita mga kababayan, yung magulang sa katita ng marahas na pangyayari, shooting incident doon sa San Jose National High School sa Leyte, DDS daw, you see? So, na-influensya mga kababayan ng ugaling karahasan
So ang naging reaksyon mga kababayan ni Sara sa legal na proseso ng Kongreso ay nagpapakita ng tahasang pag-iral ng kultura ng karahasan at kawalan ng respeto sa mga institusyon ng gobyerno. Tahasan at paulit-ulit na pagmumura yung nakita natin mga kababayan. Sa kanyang press conference, gumamit si Sara Duterte ng mga salitang punong-puno ng kabastusan, panlalait, pangbabastos sa kanyang mga kapwa opisyal sa gobyerno sa harap mismo ng media. Witness po tayo, recorded. Buong mundo, mga kababayan, in shock ng isang vice presidente kayang gawin ang ganong uri ng pagbabanta at pagmumura, mga kababayan. At inamin niya doon na may inarkila na hitman. Ay ganyang inamin sa virtual press conference na nag-iwan na siya ng utos sa isang nakontratang assassin. Sabi niya, nagbili na ako sa tao na kung mamatay ako, huwag ka anyang huminto, na hindi mo mapatay sila. Ang mga tiyak na target, pinangalanan niya, mga kababayan, yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. At sinabi pa niya na no joke anya. So hindi ito joke. Mismo mula sa kanyang bibig, no joke. At sinabi pa niya mga kababayan na sinigurado niya. At ang sabi daw, sagot sa kanya ng hitman ay oo. You see, sinigurado talaga. So ito yung pag-amin mismo mga kababayan ni Sara na seryoso yung kanyang pagbabanta. Seryoso yung kanyang utos. Mayroon ng preparasyon na naganap sa planong assassination. At wala siyang pagsisisi. Sa halip mga kababayan na humingi ng paumanhin si Sara, pinalabas niya ng kanyang kill order ay bahagi ng kanyang freedom of expression. Imagine that. At ginawa niya itong dahilan sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Di ba napakatindi mga kababayan? Imbis na humingi siya ng paumanhin, pinanindigan niya at sinabi pa niya, ginastify niya, freedom of expression daw ito. Isa batas ng Pilipinas, sabi ng mga legal experts at sabi ng prosecution, wala man anyang conditional threat. So ibinagtanggol ng kampo ni Sara Duterte ng banta ay may kondisyon na mangyayari niya yung pagpatay ay kung siya ay maunang mamatay. Subalit mga kababayan, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pagbabanta ay pagbabanta pa rin. Wala pong conditional threat na pwede pong idahilan para makaligtas sa krimen. Ang krimen ay naganap o nagaganap sa sandali ng pagbabanta mismo. Sa ilalim mga kababayan ng batas, ang krimen ng grave threats ay nagaganap or consummated sa mismong sandali na ang banta ay ipinarating sa biktima at narinig mismo ng publiko. Ang takot at ligalig na idinudulot nito ay pinaparusahan. Matupad man yung kondisyon o hindi, kahit pabaliktarin mga kababayan, may malisyosong intensyon. So ang paglalagay ng kondisyon ay hindi po nagpapabago sa katotohanan na nag-atas po siya, ipinag-utos niya yung pagpapatay. Lalo nitong pinapatunayan ang mens rea o malisyosong utak dahil nag-iwan siya ng konkretong plano para sa isang krimen mga kababayan. Unang-una, bawal ang pangungontrata ng isang hitman. Doon pa lang po may krimina. Inamin niya na may kinontrata na siya, kinuha niya. So ang pag-uupa, pangungontrata ng isang hitman ay malinaw na iligal sa unang hakbang pa lamang. So ang pag-amin niya mga kababayan na may nakabilin na assassin ay naglalagay sa kanya bilang principal by inducement, utak ng krimen. May kondisyon man ito o wala. So ano yung mga batas mga kababayan na kanyang linabag sa kanyang pagpalabas ng pagbabanta o death threats? So dahil mga kababayan sa bigat ng kanyang mga salita na napatunayang totoo, naharap po si Duterte, si Sara sa mga krimeng, mga kasong kriminal at saka constitutional. Sa Article 282 ng ating revised penal code, ni-research natin mga kababayan, ito ay malinaw na paglabag. Basahin po ninyo. Yung mismong pagbabanta ng assassination,
laban sa isang tao. Then, mababasa din natin mga kababayan sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020. So sabi dito, ayon sa pagsusuri ng Department of Justice, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng Speaker, pasok siya sa definition mga kababayan ng terrorism. You see? So layunin nitong mag-asikasi ng matinding takot sa gobyerno, i-destabilize ang pamahalaan. Sa batas na ito, ang pagbabanta pa lamang ay itinuturing ng mabigat na krimen na walang piyansa, you see? Tapos inciting to sedition, Article 142 ng Revised Penal Code o RPC. So ayon sa NBI, ang kanyang mga pahayag ay nag-udyok ng kaguluhan, rebellion at ang pagbawas sa tiwala ng publiko sa legal na gobyerno upang himukin ang kanyang mga taga-suporta na mag-aklas. You see? So, ito ay sapat na basyan para sa impeachment. Dahil sa mga death threats na ito, formal na nakakita ng probable cause mga kababayan. Yung Committee on Justice ng House of Representatives upang iakyat ang impeachment case tungo sa Senado para sa isang impeachment trial. Ngayon, bakit ito mga kababayan mali sa ating moralidad? So bukod mga kababayan sa pagiging labag ito sa batas, ang inasal po ng Vice Presidente, isa siya po mga kababayan na dagok sa moral responsibility ng isang leader. Pagtataksil din siya sa oath ng ating konstitusyon bilang isang ikalawa sa pinakang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Siya po yung nasa linya ng succession ng ating Pangulo. Vice Presidente siya eh. So ang pagbabanta na ipapatay yung Presidente upang siya ay umupo ay moral na kasuklam-suklam at tahasan siyang pagtataksil sa bayan. Imagine gusto mong ipapatay yung Presidente tapos ikaw yung successor. Di ba kasuklam-suklam mga kababayan ang gawain ito? Ngayon, dito tayo sa paggamit ng death threat para sa panangga sa laban sa korupsyon. Ginamit niya mga kababayan ang marahas na rhetoric ng pagpatay bilang isang diversion tactic o paraan para ilihis ang usapin mula sa kanyang mismong kinakaharap na isyu sa korupsyon sa paggamit po ng confidential funds. Dahil hindi niya ito may paliwanag, nagbanta siya sa ating Pangulo. So ito ay isang pagsira din sa diwa ng demokrasya. Kasi po, ang isang sibilisadong lipunan, pinatatakbo siya ng argumento, debate, at ng batas. Healthy debate, mga kababayan, ang dapat na mangyari. Pero yung pag-asta, mga kababayan, na ni Sara bilang parang warlord o leader ng isang sindikato na may hit list, ito ay pagbabalik sa panahon, madilim na panahon ng paggamit ng dahas na hindi po siya katanggap-tanggap sa isang sibilisadong bansa. At ito rin mga kababayan, malinaw na masamang ihemplo para sa ating mga kabataan. Kaya ginagaya siya, yung pagmura, pagbabanta, yung culture of violence, hate, yun ang natitingala sa kanya ng ating mga kabataan. Asa pa kayo kung bakit ganito na tayo ngayon. Tulad ng nangyari mga kababayan sa San Jose National High School sa Leyte. Di ba? DDS pala yung magulang nun. So ang paggamit mga kababayan ng posisyon para magbanta ng pagpatay at pagmumura ay pagpapakita lang ng kawalan ng urbanidad, kagandahang asal at sumisira po sa kultura ng respeto sa Pilipinas. Ngayon si Sara isang lisensyadong abogado. So bati dapat ni Sara bilang isang abogado ng isang tanging legal na tugon mga kababayan sa isang subpena at investigasyon ng legislatura ay ang pagsagot sa pamamagitan ng legal na mga dokumento, legal at opisyal na documents. So ang pagbabanta, bumaba po ito, nagpababa sa antas ng diskurso patungo sa marahas na pagbabanta. Isa itong tahasang pagtalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin na itaguyod yung tinatawag na rule of law
Hindi po depensa ang emosyon sa kriminalidad. Sa mata ng batas, mga kababayan, ang walang kontrol sa emosyon o kawalan ng kontrol sa emosyon o ang pagkadetine ng isang tauhan, hindi kailanman magiging justifying reason o exemption, exempting circumstance para mag-utos ng assassination. Ang argumentong ito ay hindi po depensang legal, kundi isang pag-amin ng kawalan ng argumento na pwedeng maipangsangga sa isyu ng korupsyon. So makikita natin ang kultura ng karahasan bilang isang doktrina nila. So ang paggamit ng terminong freedom of expression sa isang death threat, mga kababayan, na ginawa ni Sara, isa po siyang seryosong insulto sa ating konstitusyon. Walang anumang demokratikong bansa ang nagtuturing po sa planadong pagpatay bilang malayang pamamahayag. Ang ginawa niya, malinaw na manipulasyon para gawing normal yung karahasan sa mata ng publiko. Huwag tayong papayag, mga kababayan, sa ganon. Kasi po, ang tunay na opisyal ng gobyerno ay sumasagot po sa pamamagitan ng ebidensya at sa kaligal na argumento. Ngunit po, mga kababayan, ang isang pinonong may kultura ng karahasan at assassination, yung isang pinuno na may kultura ng karahasan, ay assassination ang isasagot kapag nabisto ang manomalyang paggamit ng pundo ng bayan. Yan ang nangyari, mga kababayan, kay Sara Duterte.